Alright. So, kanina, o yung isang video ko, paano gumawa ng 1701Q. Tapos, ang pinili na tax rate is 8%. Kasunod nito, halimbawang sa COR mo, meron kang nakitang, halimbawa, kasi ang deadline naman ng 1701Q is, October 1 kung third quarter na, October 1 to ang window mo para mag-file mo is from October 1 to November 15, okay? So, pero ang percentage tax naman is October 25. Pero ang period coverage na is July 1 to September 30. So, kung halimbawa sa COR mo may nakasulat na percentage tax, okay? Sa third quarter, ang due for payment yan is October 25. Pero nag-elect ka ng 8%, ang ibig sabihin nito, kailangan mo pa rin mag-file pero hindi mo na kailangan magbayad. So, sa tatanong mo, hindi na nga ako magbabayad, kailangan pa magpa-file. Oo, ang ibig sabihin kasi nito, pag nakita mo siya sa COR mo, kung ano ang mga nakasulat dito ng mga tax types at may tax form, kailangan mo magampanan yung responsibilidad mo na mag-file. Pero hindi ibig sabihin na wala kang babayaran, hindi ka magko-file. Magko-file ka, pero kung wala naman nakasulat doon na amount na babayaran mo, di wala kang babayaran. Pero importanteng mag-file ka. Yun yung tinatawag na zero filing. Mag-file, pero wala kang babayaran. So, balik ulit tayo rito sa EBI ARM form package. Punta ka ulit sa profile mo. So, isuot mo pa rin yung TIN. Auto-populated yan. Pipiliin mo naman yung 2551Q. Makikita ko sa inyo ha. Yan. 2551Q. Click nyo po yung fill up. Tapos, okay, calendar, December, tapos 3rd, di ba po? Dahil yung example natin kanina na nag-open ka ng business mo ng August. So, syempre, pag August siya, ang due for filing mo nito is October 25. Okay? October 25 po. Para medyo maalam na paano siya gagawin. Pipiliin niyo po yung 8% dito sa number 13. Okay? Tapos, dito, punta ka sa next. Dito, dahil pinili mo 8%, walang lalabas dyan na tax rate o anuman. Kaya, pindutin mo lang ang save. And then, pindutin niyo po yung validate. Okay, successful. Katulad ng ginawa natin sa isang video, muli, magbubukas ka ng Word document. Okay. I-snapshot mo siya. Yung i-snapshot mo po ito. Okay, i-snapshot niyo po yan. Kokopyahin niyo po siya sa Word document. Lahat. Tapos, halimbawa, nakopya na natin lahat. Yan yung time na pwede niyo nang pindutin yung submit and final copy. Tapos, may lalabas ulit yan na notification na wait for yung final email po. Okay? Tapos, dapat yun, pag nakita nyo yun, i-snapshot nyo rin po yung portion na yun. Tapos, siya rin po ang ididikit nyo dito sa Word. Okay? Para lang pong lumabas na meron kayong dokumento na nakapag-file kayo, i-save nyo po ito sa inyong personal laptop kung meron kayo or wala, i-print nyo po ito para meron po kayong dokumento just in case yung BIR is maghanap. So, ganito lang po kasimple to. Kung nag-file po kayo ng 8% for third quarter, wala po kayong babayaran for 2551Q, pero kailangan nyo pong mag-file. Okay? So, mag-file tayo. Hindi natin sobrang agahan, pero ito yung deadline as soon as dumating ang September 30. Pwedeng kinabukasan, mag-file kayo ng October 1. So, meron kayong 25 days para mag-file. Pero at wala namang babayaran, syempre wala pong babayaran, mag-file lang po para hindi po kayo ma-penalize. Okay? So, yan po is for the third quarter. Okay, thank you!